Filipos 3:8. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo Jesus. Ever since po nung last na shinare ko po yan hanggang ngayon, remang-rema po sa akin yung phrase na yun ang pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Na talagang napaka-big deal talaga. Na kailangan, kilala natin talaga kung sino si Kristo Jesus sa mga buhay natin. Grabe. Ito pong kanina yung sabi ni Pastor Nicky, yung kingdom ni Lord, hindi niya na kailangan mismo yung pumarito. Kaya nga nung pinadala niya ang Panginoong Jesus, hindi po na parito ang Panginoong Jesus bilang Diyos. Amen po ba? Oh, hallelujah. Bumaba ang Panginoong Jesus dito bilang tao as representatives of us. And ngayon, ang ating Governor General, sino raw? Holy Spirit. Hallelujah. Kaya mapapansin mo to Every time ang activity na ginagawa mo ay pinapangunahan ng banal na Espiritu, nagkakaroon talaga ng assurance sa puso mo. Nagkakaroon ng kagalakan. Tama po ba? Nagkakaroon ng ibang pakiramdam, nanginginig ka, nakikilabutan ka, na-excite ka. Nakakalimutan mo yung pagod mo, nakakalimutan mo yung gutom mo, nakakalimutan mo yung puyat mo, anything. Kapag umapprove yung Holy Spirit. Pero kita mo naman to, pag hindi naman nag-approve yung Holy Spirit, kita mo, bad trip ka, di ba? Parang nag-grieve, ganyan. Alam niyo po ba yung gustong-gustong ginagawa ng Holy Spirit sa atin, our Governor General? Sabi nga, wala namang i-represent ang Governor General ng sarili niyang kingdom. Tama po ba? Ang nire-represent ng Governor General is the kingdom, the authority, the government na pinapatupad mismo nung king. And the Holy Spirit na nasa atin, ang pinaka-paborito niya po talaga pinapaalala sa atin, ginagawa sa atin, is really to remind us about Jesus Christ. Pag-aaralan natin ngayon. Sabi ni Jesus, ang galing nakita mo ba to? From the Father God, then Jesus Christ, then sa panahon natin, Holy Spirit. Pastor, ang dami nyo naman Diyos, tatlo ba yung Diyos nyo? We believe in one God with three different personas. Amen? Trinity. Isa pang verse na ginamit natin, Efeso 3, 14-19. Dahil dito, iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama ng ating Panginoong Jesus. Sa Kanya ay pinangalan ang bawat angkan sa langit at lupa. Ito ay upang ayon sa kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian ay palakasin niya kayo. Kayong may kapangyarihan sa inyong panloob na pagkatao sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ring a bell yung verse 16 na yan. Ayun yung pinag-aralan natin Mapalakas yung mga inner man natin. Amen ba? Ito yung pinaka-talagang priority natin dapat na palakasin. Yung inner man natin, inner self natin. So pinag-aralan natin sa buyan, pinrich ni Pastor Nicky, ni Pastor Lucky. Napakaganda. Kung nasusundan po natin, ewan ko po sa inyo, napakagandang sundan talaga. Amen? Oo, may flesh. Yung soul, nasa gitna raw yan. Parehas masaya yan. Tama po ba? Kung nakikinig tayo parehas masaya yan. Flesh piliin mo, masaya si soul. Spirit piliin mo, mas masaya si soul. Amen? Pero piliin natin ang mahalaga. Sabi ni Lord, lagi niyang nilalatag sa harapan natin ang choices. We all have the choices to choose. Everything is permissible, but not everything is beneficial. Everything is permissible, yes. Gawin mo lahat ng gusto mo, but not everything is constructive. Hallelujah. Ito ay upang si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang name ng church natin ay Live in Christ Church. Question, nananahan na po ba ang Panginoong Jesus sa ating mga puso? Sa pamamagitan daw ng ating pananampalataya. Upang kayo na nag-ugat at natatag sa pag-ibig ay lubos na makaunawa, kasama ng mga banal, kung ano ang lawak, ang haba, ang lalim at ang taas ng pag-ibig ni Kristo. We need to understand now the depth of God's love, of Christ's love
Sa buhay ng bawat isa. Nang sa gayon, kayo ay lubos na makaunawa ng pag-ibig ni Kristo na nakahihigit sa kaalaman upang kayo ay mapuspos ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ayan po yung pag-aaral natin sa Sunday. Yung verse 19. Ngayon, ito po ang title natin. Tara, kain. Makarelate tayo lahat. Sino po rito hindi kumakain? So lahat po tayo, kahit na ikaw ay nagda-diet, kahit ikaw ay napaka-disiplinado sa pagkain, lahat po tayo ay kumakain. So tingnan natin mamaya kung saan tayo dadalhin yan. So, recall lang po natin, bakit pinadala si Jesus Christ dito sa mundo? Kasi nung nilikha po tayo mga tao, we were created in the image and likeness of our God. Tayo raw ang mamamahala dito sa lupa. We were given the authority and the dominion dito sa lupa. Heaven, sabi nga hindi mo na kailangan pumunta sa langit kasi dito mo sa lupa, langit, tama? Because langit is where the presence of God is. At bago nag-fall, talaga naman may fellowship talaga ng husto ang Diyos dito sa lupa. Malayang malaya, walang nakakapigil. Namamahala ang mga tao. Tara, kain. Bakit kaya kain yung naging title natin? Alam mo bakit? Kasi inisip ko kasi sa totoo lang, ang activity nating lahat na ginagawa, before fall at after fall, na ginagawa ay kumain. Tama ba? Bago pa magkasala sila Eva at Adan, bago pa nawala lahat, talagang normal po na kumakain tayo. Naniniwala po ba tayo kumakain sila Eva at Adan? Free nga na, you are free to eat. Sabi, lahat pwede niyong kainin. Sumobra lang, no? So alam natin, the image and likeness of God nawala. So the lost image and likeness of God. Wala, inaisahan tayo. And purihin ang Panginoon Diyos. Ito, review lang po to. Alam natin to. Pagdating ng Panginoong Jesus, that lost image and likeness was restored. Na-restore na, naibalik na po sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Now, ito po yung pag-aaralan natin. Everything that we need, everything that we need is in Jesus. Do you believe? Everything that we need is in Jesus. Not just material things. Kasama na doon, yes, material things. Pero maliit na bagay lang yung material things doon. Pero sabihin ko sa inyo mga kapatid, lahat ng ating pangangailangan sa buhay para mabuhay na kay Jesus. Every aspect of our life, mentally, spiritually, emotionally, physically, lahat po yan makikatagpo natin sa Panginoong Jesus. Because as He is, so are we in this world. Ano po ibig sabihin sa Tagalog niyan? Kung sino siya, kung ano siya, ganun din tayo dito sa mundo. Kaya napakahalaga po na tayo na makilala natin ng lubusan kung sino si Jesus. Kung ano yung meron si Jesus, dapat makilala natin ng gusto. Kasi kung sino raw si Jesus, ganun daw po tayo dito sa lupa. Kaya pala itong si Pablo, ganun na lamang siya yung eagerness niya, na kaya niyang ipagpalit ang lahat ng bagay, makilala lang ng lubusan si Jesus. Alam mo bakit? Kasi sinabi nga lahat ng meron si Jesus kung sino siya, ganun po tayo. May verse ba yan, Pastor? Siyempre, 1 John 4:17, love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. Tandaan mo mabuti ang verse na yan. Si Jesus po ba ay makapangyarihan? So are you. Si Jesus po ba ay mayaman? And so are you. Hallelujah. Everything. Kung sino si Jesus, ganun ka po. Kaya nga napakahalaga talaga na kilalanin natin siya. Marami tayong matagpuan sa Kanya. Sa Tagalog, dito'y naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo'y magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom, sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanlibutan ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. And thank you, Holy Spirit, for reminding us. Alam mo bakit tayo mga tao
especially mga Christian na, mga anak na ng Diyos, sometimes arang super hina, super ang bilis nating ma-depress, super ang bilis nating bumagsak, sumuko sa buhay. Kulang sa kaalaman. Kulang tayo sa kaalaman. Di ba sinabi sa Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge, kakulangan ng kaalaman. Alam mo kung anong kulang sa kaalaman mo? Kulang yung kaalaman mo kay Jesus. Because the more and the deeper you understand and know Christ, the stronger you will become in this life. Tandaan mo po yan. Hindi siya isang dekorasyon lamang na tapos nasa langit na siya. Wala na, Lord, tapos ka na, Lord. Hindi po ganun. Binigay siya dito na tao. Buti nga tao. Tama po ba? Napakalaking bagay yun na siya po ay naging tao po dito. Why? Kasi kung hindi siya naging tao, baka isipin natin, hindi, Diyos kasi siya. Pero Jesus Christ, 100% naging tao. And in this full creation, itong creation talagang full. Tama po ba? Wala tayong magagawa dito. This is subject talaga sa decomposition. Sabi po sa Bible yan. Wala na po tayong magagawa hanggat nandito pa tayo sa lupang ito. Talaga po ito'y nakatadhana na mawasak. Nakatadhana ng maglaho. Pero hanggat nandito pa po tayo, God has given us a solution to still live as if, sabi nga, let your will be done here on earth as it is in heaven. Don't you worry. Sa culmination ng kingdom of God, doon na tayo. But as long as nandito pa tayo, hindi pa natatapos yan, kung sino siya, ganon din po tayo dito. Without Jesus, we can never, ever live a life righteously. We can never, ever live a life na chume-check sa kingdom ng Diyos. Tandaan po natin yan. John 14:6. Kabisado natin to eh. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Favorite nating verse na yan. Na walang makakarating sa Ama, kundi papunta sa... Basahin mo dyan, di naman nakalagay na walang makakarating sa heaven. Through me. Pastor, grabe ka na. Ano sabi? Papunta po ba sa heaven o sa Father? Hindi nga kasi heaven is where the presence of God is. Heaven is where the Father is. So nung sinabi ni Jesus that I am the way and I am the truth and I am the life, He is not just referring to a path, not just a path towards heaven. Alam mo kung ano? But a truthful way of living a life here on earth. Ito lang ang tamang way. O, ano ba yung way sa Tagalog? Hindi lang naman daan ng way ng Tagalog. Tama po ba? Ano pa yung way? Paraan. Hallelujah. Way is not just road. Isa pang way ay paraan. Tama po ba? I am the way. Jesus Christ ang tanging paraan para po tayo'y mabuhay ng may katotohanan. Pwede ka mag-Christian na matagal na panahon na, but you're not living the way of Christ. Tama po ba? And only by doing so, walking dun sa nilatag ni Jesus Christ, only by doing so we can go to the Father. May way si Jesus Christ. Hindi lang siya naging tao nung bumaba siya rito. Nagpakasarap dito. Anak ako ng Diyos. Alam mo, every detail of Jesus' life may kinalaman sa buhay natin ngayon. Narinig na natin na in the Old Testament, Jesus Christ is concealed. In the New Testament, Jesus Christ is revealed. At sa panahon natin ngayon, Jesus Christ is manifested in us. Naniniwala pa ba kayo na si Jesus Christ nakatago sa Old Testament? Bawat magbasa ka ng Old Testament, it always refer to Jesus. Iba-iba ng paraan. Sa Kanya nakatumbok. And tonight, ito po yung isa lang sa reference about Jesus.
So nung nagkasala ang tao, nung inilabas na ni Moses ang bayan ng Israel sa Egypt, inutusan ng Diyos si Moses na magtayo ng tabernacle. Amen? Grabe, 40 days siyang binigyan ng instruction ni God sa Mount Sinai. Hindi lang naman sinulat doon yung 10 commandment In that 40 days, ibinuhos ng Diyos yung buong detalye. Alam niyo ba that God is a very detailed God? Hindi siya magbibigay ng, oy Noah, gumawa ka ng barko, bahala ka na, basta gandahan mo. Nung inutusan ng Diyos si Noah gumawa ng barko, every detail, every smallest detail, binigay ng Diyos. So ganun din po, pagdating kay Moses, binigyan siya ng detalye, gumawa ng tabernacle, at ang God, nagbigay sa kanya ng utos. Meron tinatawag na 5 offerings in the tabernacle. Sa Leviticus 1-7. Hindi ko po yan iisa-isahin ngayon kasi mahaba po yan. Maybe on Sunday. Pero dadaanan lang po natin ng mabilis. Kung ano, ba't ang daming offering ng ano? Alam mo po ba nung Old Testament? Ngayon kasi hindi natin masyadong ma-appreciate kasi nababasa lang natin. Pero kung medyo talagang iintindihin natin, pag tayo po'y nabuhay sa panahon nila, nakakakilabot. Because yung panahon nila, especially nung panahon ng offering, siguro wala ka na ibang maaamoy kundi amoy ng dugo. At sinunog na laman, sinunog na. It's so bloody. Araw-araw, libo-libo ang ino-offer sa tabernacle. Araw-araw. Grabe, can you imagine that? Oh, nakakilabot, tama po ba? Ito, kakainin nyo na lang, i-offer nyo pa. Pero purihin ang Panginoon Diyos. Sabi ko nga, God is a very detailed God. Hindi siya magbibigay ng mga utos, ng mga papagawa na walang kinalaman. Hindi nagtitrip ang God na, gusto ko lang makaamoy ng sinunog na baka, sinunog na tupa, sinunog na kambing. Trip ko lang. Walang ganun si God. Everything that God has commandment, merong kinalaman kay Jesus. So yung 5 offering na to, yung una, burnt offering. Sunog. Sa burnt offering daw, ito ano lang, preview. Sa burnt offering, magdadala sila ng either bull or baka. 3 po ang ino-offer nila na hayop sa herd, bull, baka, ganyan, kambing at tupa. Diyan sa burnt offering, isang buo po yan, pera, skin. Tinatanggal na yung skin. So may mga significance po yan. Then, meal offering. Ito lang nag-iisa na hindi dugo. Kasi sa meal offering, ang ino-offer po dyan is fine flour. Okay? Yung ginagawang tinapay. Ito yung sinusunog dyan. Fine flour. Lalagyan ng oil. Sinusunog din. Then, merong peace offering. Ayan. Tandaan niyo po mabuti ang picture na yan, ha? Ang galing ni Rachel naman, na-bless ako kasi hindi ko naman sinabi sa kanya lagyan ng picture pero I really need that picture. Ito, mismong picture na yan. Peace offering, ganun din po yan. Halos same lang ng burnt offering, medyo may mga ibang detalye lang silang pinagkaiba. Sin offering, same. May iba lang na details. At maniwala kayo sa hindi, yung mga detalye na yon napakahalaga din. At yung panlima, trespass offering. Yan, or fellowship offering, trespass. Or guilt offering sa iba. Pakibalik doon sa may picture na may lamb. Sabi sa Leviticus 1 verse 2-5, referring to burnt offering, gusto ko lang po ipakita sa inyo yung utos regarding bago sila magpatay. Bago sila magkatay. Kung sino man sa kanila. Iba-iba kasi, pwede yung high priest, pwede yung priest, pwede yung mga tao, pwede kung sinong mag-offer. Magsalta ka sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, this is the manner how they offer. Kapag ang sino man sa inyo yung magdadala ng alay sa Panginoon, ang dadahin niyang alay galing sa mga hayop, mga bakahan at sakawan. Kung ang kanyang alay ay isang handog na sinusunog mula sa bakahan, mag-aalay siya ng isang lalaking walang kapintasan. Ito ay kanyang dadalhin sa pintuan ng toldang tipanan upang siya'y tanggapin sa harapan ng Panginoon. Verse 4, tingnan niyo verse 4. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog na sinusunog at ito ay tatanggapin para sa ikatutubos niya.
at kanyang papatayin ng toro sa harapan ng Panginoon. Ang dugo ay ihahandog ng mga anak ni Aaron, ng mga pari, at wiwisik ito sa palibot ng dambana na sa pintuan ng toldang tipanan. Hallelujah. Every time that they will offer a burnt offering, sin offering, anything na kakatayin, ang first na gagawin nila is to lay their hand sa ulo nung i-offer nila. Do you know what it signifies? It signifies etong kawawang hayop na ito, na walang kamalay-malay, itong inosenteng hayop na ito, ang aking kasalanan ay napupunta sa kanya at ang kanyang kainosentehan ay napupunta sa akin. Kaya every time before they offer it, kailangan nilang gawin yon. At susunugin yon. At sabi doon, and God receive it as a pleasing aroma sa ikatutubos nila. Can you imagine? Araw-araw, nagpapatay sila doon. Pero hindi naman totally natatanggal. Tama po ba? They can never take away the sin. Kaya nga araw-araw, taon-taon ginagawa eh. Kailangan lang gawin yon para, alam mo yung parang pansamantalang takpan ng Diyos, makita yung dugo, pero hindi maalis. Parang bigyan ka lang ng free pass. Free pass for this year. Mas matindi pag yung high priest ang mag-aalay. Kasi once a year lang yun, Day of Atonement. Eh yung pag nag-aalay siya, kailangan tanggapin ni Lord. Kasi pag hindi, tekik siya dun sa most holy place. Can you imagine that? Para lang pansamantala na sila'y mapagpala. Ngunit, Hebreo 9:11, wala pa po tayo sa kainan ha, pero gusto ko po talaga habang pinag-aralan natin, yung ma-appreciate natin ng gusto. Lord, grabe ka Lord. I love you Jesus. Ngunit, nang dumating si Kristo, alam niyo ba nung pagdating ng panahon ni Jesus Christ, na-stop ang lahat ng offering? Na-stop po talaga sa Israel. Ngunit nang dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao, sa makatuwid ay hindi sa sanglikhang ito. Church, everything na ginagawa nila sa tabernacle refers to Jesus Christ sa heavenly tabernacle. Everything. Ang galing, even yung mga decorations nila doon, even yung placement ng mga nakatutok kay Jesus. Ang malupit pa nito, naka-refer sa kanya, pero pagdating nung siya rin yung inahalay. Siya pa yung nag-ahalay. Nung dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao sa makatuwid ay hindi sa sanlikhang ito at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Kaya nga sabi ni John nung nakita si Jesus, behold, the Lamb of God that takes away the sin of the world. Siya ay pumasok na minsan, magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Kung nabubuhay lang yung mga taong Old Testament sa panahon natin, maiintindihan nila ito ng gusto eh. They will really rejoice in this. Kasi meron nang naihandog na perpekto, na itong handog na to hindi lang basta tinakpan, kundi inalis ang kasalanan. Nagkaroon ng katubusan. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga toro at ang abo ng dumalagang baka na iniwisik sa mga nadungisan ay nakapagpabanal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitang walang hanggang spirito ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. At the cross, yung ating lamb, doon po siya inoffer. At the cross,
The fire of God's wrath and judgment fell on Jesus. Kaya nga, right after Jesus Christ died, the veil from the tabernacle, the veil from the temple was torn from top to bottom. Why? Because finally, meron nang na-offer na nasatisfy ng gusto ng ating Ama. Hallelujah! He was so satisfied na hindi na kailangan ng iba pang offerings. Sapat na. Higit pa. This is our Jesus. Sabi sa Hebrews 10:14, for by one offering, He has perfected forever those who are being sanctified. Palakpakan kasi God. Thank you, Lord. You are perfect in the eyes of God through Jesus. He washed our sins as white as snow. Hallelujah. So isa po yan sa kailangan nating makilala tungkol kay Jesus. Jesus, the second Adam. Oh, hallelujah. Alam natin na ang unang nilikha ng Diyos na tao na representative natin ay si Adan. He was created in the image of likeness of God. Yung plano ng Lord, nasa Kanya eh. Sa Kanya yung plano ng Lord. Lahat, ang ganda ng plano ng Lord. Kay Adan, pamahalain, dito, in this earth, this is like, alam mo yun, extension ng heaven. Kaso this Adam fail. Itong Adam na to talagang mahina, nagkamali. Alam na natin yun. But this second Adam, in the same manner, hello, lagi po yan makakakonekta, tandaan nyo po mabuti. Kung paano ang unang Adan, siya yung pinagmulan talaga ng plano ng God, doon lahat. Kaso nagkamali. Then God gave another Adam. But this Adam, this time, maybe this time, hindi po nagkamali. Hallelujah! Palakpakan si Jesus. Thank you, Lord. He was tempted and tested with all kinds of sin, yet He did not sin. Oh, hallelujah. Siya lang ang candidate talaga. Sabi sa 1 Corinthians 15:45, and so it is written, the first man, Adam, became a living being. Tama po ba? Yung unang Adan, naging living being, kaya tayo naging living being. The last Adam became a life-giving spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. This Jesus Christ, the last Adam, hindi lang basta flesh, hindi lang basta buhay. A life-giving spirit. The spirit that lives in us is the spirit na binigay ni Jesus. Sabi niya, huwag kayong mag-alala. Kapag alis ko, ipapadala ang pangakong banal na espiritu. Kung hindi ako aalis, hindi ipapadala. O mamili kayo. Parang ganun eh. And it's very important. Why? Because Jesus Christ knew fully well that we really need that Holy Spirit. Now, everything about Jesus, every detail of His life here on earth, every words, every commands, every promises are for us to know and to consume. Bawat kilos niya, bawat detalye ng buhay niya, bawat salita na lumabas sa kanya, bawat commands niya, bawat pangako niya, kailangan nating malaman at kailangan nating i-consume. Ano ibig sabihin consume? Kainin. Pastor, ayoko na yan, kainan na yan. Paano natin kakainin si Jesus, Pastor? Ano tayo, cannibal? The same question. Kaya maraming mga tumalikod sa kanya nung napinrich siya yan, nung John 6. Grabe na, kainan na yun ah. Pero alam mo, ever since Old Testament, Jesus Christ ay lagi po na nakahilin tulad. Alam niyo kung saan? Sa tinapay.
bread and wine. Remember nung si Noah, ito kung alam niyo yung story nung si Noah, ay pumunta sa Sodom dahil ni-rescue niya yung pamangkin niyang si Lot. Kilala niyo si Lot? Kulot yun, no? Nung ni-rescue tuloy yung pangalan niyan? Abraham. Pamangkin niya si Lot. Nung ni-rescue niya si Lot, isipin mo, ang konti lang nila, nanalo sila sa kingdom. Nakuha nila lahat ng spoil, ang dami na nakuha ang blessing. Sino nagpakita sa kanila? Si Melchizedek. Ano raw dala-dala ni Melchizedek? Bread and wine. Lagi naka-represent sa bread and wine. Yung kaninang 5 offerings, meron pa doon, meal offering. Talaga namang flour. Alam niyo ba yung burnt offering? Anong ginagawa nila doon? Kinakain din nila yun. Ng mga priest, ng mga high priest. Kapag pinag-aralan po natin yun, may part doon, maliban sa burnt offering. Yung burnt offering kasi sinusunog ng buo yun eh. Ayun kay Lord yun, maliban sa skin. Pero yung sin offering, trespass offering, peace offering, may part po na yung breast sa pare, yung ito sa part na nag-alay, may ganon. So tingnan natin. Sabi sa John chapter 6, 48 to 51, I am the bread of life. Teka lang, ano po bang ginagawa sa bread? Kinakain. Nung sinabi ni Jesus that I am the bread of life, hindi siya metaphor lang. Kasi ito magandang ihalin tulad to bread. When Jesus Christ said that He is the bread of life, He was actually declaring that you need to consume me. Basahin niyo po yan sa mga Bible ninyo. Pagkatapos ng John chapter 6, many of His disciples deserted Him. Marami raw sa mga disipulo niya, iniwan siya. Because of this hard teaching. Ikaw ba naman sabihin sa'yo, kunwari ako si Jesus, Warren, I am the bread of life. Kailangan mo akong kainin. Talaga naman kapag hindi ka talaga nakaset, talaga namang iiwan mo si Jesus. Your ancestor ate the manna in the wilderness, yet they died. Manna. Remember the manna? Yung manna, ito po yung kinain ng mga Israelites. Alam mo, wala masyadong dating sa atin eh. Kasi manna, may bumagsak na tinapay, kinain. Alam niyo po ba kung gaano ka-miraculous yan? 40 years! 40 years ting umaga bumabagsak ng sangkatutak na mana. At hindi po ito ambon na mana. As in talaga namang pag bumagsak makapal, sabi kumukuha sila as much as they want. Basta i-consume nila, maliban lang pag Sabado. Kasi pag Sabado, kukuha sila twice. Kasi Sabbath day. Ay pag Biyernes, twice ang i-gather nila. Kasi kinabukasan, Sabbath day, wala. Walang ulan ng mana. So kukuha sila double portion. Isipin mo, 40 years, ayun ang kinakain nila. Nabuhay ang Israelite sa mana. Nabuhay sila for 40 years. Ang sabi ni Jesus, yung mga ninuno ninyo, kumain ng mana. Pero ito, here is the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. Amen. Oh, hallelujah! Yung mga ninuno nyo, 40 years kumain, nabuhay, pero namatay din. Pero itong tinapay na nagmula sa langit, anyone may eat. Ang galing, no? I am. Sabi natin lagi, kapag yung binibigyan, pag inulit-ulit sa Bible, binibigyan ng diin, ng emphasis. Una, sinabi niya, I am the bread of life. Here's the bread that comes down from heaven. Di pa siya kontento, I am. Baka kasi hindi naintindihan. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. Hallelujah. Clearly, Jesus is not referring to our physical life here on earth. Amen po ba? Kasi marami namang naniwala sa kanya, napatay na ngayon eh. Why? Because sa paningin talaga ng ating Panginoon Diyos, ng ating Ama sa langit, this life here on earth, may verse yan, sabi, it is just a tent. So yung buhay na sinabi ng Panginoon,
Hindi lang itong buhay. Ito, napakamalit na bagay na lang kay Lord to. We are all waiting na lang sa culmination ng kingdom Tama po ba? So we need to consume Jesus. This bread, ito na mas mahirap tanggapin. This bread is my flesh. Hello. Pag pilosopo kang tao talaga namang paano mo isipin yun? Warren, etong tinapay na to, yung laman ko. Which I will give for the life of the world. Thank you, God. So clearly, Jesus Christ explicitly dinideclare niya that He is a bread, or the bread that came down from heaven. Tama? So alam ni Jesus yun. This is my role. I am the bread that came down from heaven. Ano sabi sa Matthew 4:4? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ito na nga yung sinabi ko Kaya nga title natin, Tara, Kain. Alam mo bakit? Hindi ka nga makakain sa usual na ginagawa mong kain, umiinit ulo mo Tama, mali? Hindi ka pumapayag na hindi ka makakain sa loob ng isang araw just to satisfy this flesh. God knows what is much important, not just this flesh. Kaya nga si Jesus Christ, in example niya yun He went into fasting for 40 days. In example niya that this life, this flesh, kayang mabuhay na ito kahit walang pagkain. 40 days. Pero bakit ginugutom nyo ng gusto ang inyong inner man? Bakit masyadong deprived? Kulang na kulang sa nutrient, sa sustansya, ang iyong spiritual na buhay. Kaya ang hina-hina. Kaya napakadaling mahulog sa tukso, mahulog sa kasalanan, napakadaling sumuko sa buhay. Malakas lang yung physical. Sabi, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ano pa? Pastor, sigurado ka ba na kasi bread tapos salita. Si Jesus ba talaga yan, Pastor? Sabi sa John chapter 1, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sino po yung salita? Jesus. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Kita mo yung verse 3. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Sa salita, tama? When God spoke His Word, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Sana nakikita na natin, na-picture natin na in love na tayo ng mas marami pa, nagkakaroon na tayo ng eagerness. Lord, I want to know you more. Sabi sa verse 10, dumating ang salita sa sanlibutan. Ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito. Na nilikha sa pamamagitan niya. Grabe naman. Ito mo sinabi mismo ng salita ng God. Ako naglikha, pero hindi niyo ako kilala. Sa verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalulati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Clearly, Jesus Christ is the Word of God. And this Word of God, ito raw yung pagkain na kailangan nating i-take araw-araw. Kaya nga yung prayer, give us this day our daily bread. Do you really think it is referring to just food na guardian niya?
Pandesal? Do you really think na ang tinutukoy dun sa prayer na yun ay pagkaing literal lang? Give us this day our daily bread. Jesus Christ, through that prayer, dun sa the Lord's Prayer, He is imploring unto us, mga mahal kong anak, consume me every day. Take part of me every day. Lagi ko po sinasabi, bawat area ng buhay natin, may equivalent na Word of God that we can use in our life. If you need healing, may word para dyan. If you need wisdom, may word para dyan. If you need peace, may word para dyan. Provision, may word para dyan. Kalakasan, may word para dyan. So question, bago po ako matapos, gusto ko po munang tanongin bawat isa. Kamusta ang iyong Jesus diet? Because sa pagkain nga, hindi mo mabawas-bawasan. Ang tanong, kamusta yung iyong Jesus diet? How is your spiritual man? How is your inner man? Sabi, the benefits, yung pinrich ni Pastor Lucky, the benefit ng malakas na inner man. Uy, grabe. How is your inner man? Sabi natin, hindi mo makikitang malakas kang Kristiyano sa loob ng simbahan. Napakadali lang natin maglokohan dito eh. Tama? Tayo nga na lagi na nandito, nangihina pa eh. Kaya siguraduhin po natin na wag nating ginugutom ang ating inner man. Oh, thank you God. We need Jesus every day. Every day, okay. Try mong baliktarin. Try mong baliktarin kung paano yung diet mo kay Jesus. Ganun naman gawin mo sa katawan mo. Kaya mo? Hindi. Hindi mo kaya. Kaya ba na tuwing linggo lang kumain? Kaya ba na tuwing Wednesday sa kalinggo lang kumain? Oh. Try mong baliktarin. Di ba? Sabi sa 1 Thessalonians 5:23, naway matagpuan kayong lubusan ng Panginoon na walang bahid, blameless. Ang buo ninyong katauhan. Katawan, kaluluwa at espiritu. Hanggang sa pagdating ni Lord. Kamusta ang espiritu mo? Masyado mo pinoproblema yung pagkain mong physical. Sana kung paano mo pinoproblema yung pagkain mong physical, okay lang naman, natural yun, nasa mundo tayo. Pero sana kung paano mo pinoproblema yung pagkain mong physical, problemahin mo rin yung pagkain mong spiritual. Balansahin mo naman, Brad. Kita mo, halos lahat ng sakit dito sa mundo nagmula sa pagkain naman. Tama? Kumain ka ng masarap, nakagout ka. Sarap. Sa totoo. Kumain ka ng matatamis, nagka-diabetes ka. Kumain ka maraming kanin, ganun din. Sabi nga ni Eli Soriano, di ko makalimutan eh. Kung gusto mong lumakas katawan mo, kung gusto mo makaiwas sakit, huwag ka na kumain. Sabi ni Eli Soriano. Subukan mo. I remember yung dati-dati pa, mga nag-uumpisa tayong mga Christian. Naalala nyo yung every Sunday naka-fasting tayo? Naalala nyo yung bago ka-fasting lahat? Ang init. Ang pagkain talaga, kalaban na spiritual yan. Pagbusog ka, anong gusto mong gawin pagbusog? Matulog. Humilata, kamutin yung tiyan. Pag hindi ka busog, ano mo? Pray, Lord, pahing pagkain. Nag-pray naman, di ba? Oh, hallelujah. Hallelujah. Church, this is just a reminder na ang ating pagkatao ay hindi lang puro flesh. We have a spirit inside that we need na pakainin. Every day. Hindi, pastor, ano ako eh. Fasting ako eh. Pati ba ng spirit, pinasting mo? Magbawas ka ng,
Balansehin mo. Yung dami ng pagkain mo ng physical, bawasan mo. Yung dami mong pagkain ng spiritual, dagdagan mo. Balansehin mo. Hanggang dumating yung point nga na mas malakas na, mas marami ka ng kinakain spiritual. Hindi ka na masyadong na-entay sa mga pagkain. Kumakain ka na lang para maibsan yung sakit. Totoo. God is giving us wisdom. Thank you, Lord. Thank you, God. May natututunan po ba tayo? Kaya nga hindi ko makalimutan alam niyo po ba pag nagko-communion, sabi dun sa 1 Corinthians, yung lagi natin sinishare kapag may communion tayo, anong kabilin-bilin na Jesus? Gawin ninyo ito, do this in remembrance of me. Hanggang kailan daw? Hanggang sa kanyang muling pagpaparito. Jesus Christ is always reminding us, this is my body. Take this, all of you, and eat. Oh, hallelujah. Do this in remembrance of me, sabi ni Jesus. Do this hanggang sa muli niyang pagbabalik. Huwag kang makontento na kumakain ka lang spiritual every Wednesday at Sunday. Wednesday and Sunday na nga lang minsan di ka pa nakikinig. Huwag kang makontento every day. If you have your notes, basa sa bahay. Basa, review. Minsan basahin nyo lang, may magugulat kayo eh. Mas magaling pa yung revelation ng binasa nyo sa pinrich namin pastor. Kasi buhay. Ako, I thank God. I really thank God. I really thank God for using me. Ginagamit. Ang sarap. Anong nafe-feel ninyo every time na nakakakita kayo sa Reels, sa TikTok, sa TV, ng mga successful na tao? Like for example, Bini. Puro Bini sa Reels ko eh. Grabe naman itong mga to. Dati, namimigay lang sila ng mga flyers, walang namamansin sa kanila. Mamakaawa sila napansinin. Samantala ngayon, grabe nang sobrang sikat na sikat na. Pag nakakita kayo ng La Carlos Yulo, na grabe ng mga achievements, pag nakakita kayo ng mga nagsasucceed na tao, mga successful na mga tao, anong feel ninyo? Parang sarap maging successful. Amen ba? Alam mo, revelation sa akin ni Lord dyan? Every one of us can be successful in our own fields. Hallelujah. Merong binibigay na field. Merong binibigay ang Diyos sa'yo na para sa'yo kung saan magiging successful ka sa area na yon. Hindi tayo lahat magtatumbling. Hindi tayo lahat sasayaw ng salamin. Pero I really do believe, lahat tayo pwede maging successful sa buhay. Wait. Ang hirap kasi minsan sa atin, ang definition natin ng success ay worldly wealth, kayamanan, successful. Hindi, mamaya, mapakita ko sa inyo magandang verse tungkol dyan. Being prosperous, being mayaman, is just part of it. But being successful is far from being wealthy. Far from being napakayaman. Being successful means masaya ka sa ginagawa mo. Being successful means nag-e-enjoy ka sa buhay mo. Being successful means na nagagawa mo yung alam mong pinagagawa ng God sa'yo and gives you fulfillment. Amen? And that's being successful. You can be a successful homemaker. You can be a successful husband. You can be a successful wife, successful student, successful basketball player, successful businessman, successful lahat na. As long na masaya ka. Tama po ba? And I really thank God. Kasi yung dun sa ginagawa ko dun sa TikTok, talaga, Lord, grabe ka. Bukod sa nakaka-bless kasi talaga. Nakaka-bless po. Araw-araw, mahigit mga 200 na comments yung nire-replyan ko doon. Sinumulan ko yun for a platform to reach people eh. Doon siya nag-work sa TikTok eh. And I really thank God. Mga nagre-reach out na umiiyak,
Mga nagre-reach out na, I really need this. And I believe God is moving, God is working. Nababless sila. Pero alam nyo kung anong secret, kung anong sa akin doon? Sabi ko, Lord, di lang nila alam. More than pa ang nagagawa sa akin. Sa buhay ko. Kung kayo nababless, yung mga nanonood, di nila alam kung paano ako mas nababless. Doon pa lang sa pag-i-edit po nun, parang ilang beses ko nang pinakinggan yung preaching ko. Then may nagrema na part. I need to cut it sa 1 minute and 30 minutes lang. 1 minute and 30 seconds eh. Yung part na yun na ini-edit ko, siguro mga 50 times ko siya na papapakinggan. Alam mo, minsan umiiyak ako sa sarili ko, Lord. Kasi hindi naman ako laging okay eh. Pero I really thank God. Because I believe even ako yung nag-share nito, this is word na galing sa Diyos. Hindi ko ito inaaring sa akin. Hindi ko siya kiniklaim sa mga never ko po siya kiniklaim sa akin. Kaya ako naman sinimulan to eh. Kasi Lord, kaya ako gagawin to. Sabi ko nga nung naalala nyo before na I'm just embracing the call. Dito mo ako nilagay, magpastor Lord eh. Gagawin ko to. And these messages, we're preparing this. Nag-exert kami ng oras, mag-prepare dito. Yung revelation, binibigay mo. Parang hindi ko to sasayangin, Lord, na para sa amin lang. Because somehow, there is a soul na pwede mong abutin somewhere over there. May mga nag-ano doon, nasa Saudi. At tapos sinasabi ko na every day, I love it. This is being successful. You're enjoying what you are doing. In the same time, ako personally, napapakain ko pa yung spiritual man ko. Ilang beses. Kasi even pag nagre-reply ako dun sa TikTok eh, hindi ka makakapag-reply nang hindi mag-reply yung nare-reply mo eh. Ulit-ulit. Dinala ka dyan for a reason. God bless you. Ginala ka dyan for a reason. Oh, my Lord, dinala ka. Habang na-reply ko ako mismo, my Lord. Dinala ka dyan for, oh, my Lord. Hallelujah. Thank you, God. Last verse, tingnan mo to. Sabi sa Joshua 1:8, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night. Stop tayo sa meditate on it. Alam niyo po, yung lagi natin pinag-uusapan ng baka, ang baka merong 4 chambers. Tama po ba? Pag kumain to ngayon ng damo, mamaya makikita mo to wala na kinakain, ngumunguya pa. Pero yung baka hindi lang isa eh, 4 eh. Mamaya, ngunguyain ulit niya. Katas na! Kaya yung poops ng baka, wala ka na mapapakinaban. Fertilizer talaga. Talagang nakatas ng gusto. That is like meditating. You heard the word now? Wala pa to eh. Pumasok pa lang sa inyo eh. Mamaya, bago matulog, ibalik ninyo. Yung Holy Spirit naman daw nagbabalik eh. Amen po ba? Kung nag-notes kayo, mas mabilis, babalikan nyo, mababasa nyo gano'n. Mabilis experience eh. Ay, ito yung sinabi ni Pastor, baka raw siya. Mabilis, lalabas. That's meditating. You're allowing the Holy Spirit to minister sa'yo through that word na narinig mo na. That's meditating. Umaga pa lang, meditate the word. At sa gabi. It's like you're eating 2 times a day. Amen to ba? Eto hindi pa tayo tapos doon. So you will be sure to obey everything written in it. Only then. Hey, hello. Only then. Teka lang. Taas mo yung kamay nang gusto maging prosperous. Sinong gusto maging successful? Amen! Alam mo, on that verse, clearly sineparate ang pagiging prosperous at ang pagiging successful. It's different. Only then you will prosper and succeed in all you do. Hindi ka lang magiging prosperous, magtatagumpay ka pa sa buhay.
Sa NIV, and you will become success. You will become prosperous and successful. Hallelujah. Ano raw ang sikreto? Meditate the word day and night. Kumain ka ng salita ng Diyos umaga at gabi. You will become stronger. Lalakas ka, masasabi mo, I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi ka matitinag ng pagsubok, hindi ka matitinag ng mga temptation, hindi ka matitinag ng mga problema ng buhay. Kung umaga pa lang, nag-meditate ka na ng salta. Pagdating sa gabi, nag-meditate ka ulit. It's about time. Conclusion. Simple lang po yung conclusion natin. Make sure that you will not miss your daily dose of Jesus in your everyday life. Wag kang papayag na lilipas ang isang araw na hindi ka nakakain. Hindi ka nakapag-fellowship kay Jesus. Hindi ka nakakommune sa Kanya. Kung masyado kang busy sa umaga, dire-diretso ka sa work mo, ganyan, wala kang oras eh. Make time. Sa break time. Sa travel time, kung nagko-commute ka, make time. Pag nagmamotor ka, nagdadrive ka, meditate. Kaya maganda, may stock knowledge ka ng salta eh. Basa muna. Then meditate. Ito, alam mo, ito yung magandang, this is the good thing about meditation. Pwede ka mag-meditate habang may ginagawa ka. Tama ba? You can do it eh. Pwede mong gawin yun. Imbis na kung ano nung iniisip mong negatibo, isip ka ng salita ng Diyos, pakatasin mo. Shh. Sabi sa John chapter 14 verse 26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Huwag mong hayaan na sa kalagitnaan ng iyong pagsubok, ibang boses ang naririnig mo. Sa kalagitnaan ng iyong pagsubok, siguraduhin mo na ang boses na pakikinggan mo ay boses ng banal na Espiritu na walang ibang sasabihin at ipapaalala sa iyo kundi ang mga salita at pangako ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Thank you, Lord. Kaya palakasin natin ang inner man natin, ang ating spiritual man. So pakibalik sa conclusion, make sure that you will not miss your daily dose of Jesus in your everyday life. And to God be the glory. Palakpakan natin si Lord. Thank you, God. Hallelujah. Let's bow our head. Let's all pray. Father God in heaven, Lord, marami pong salamat. Panginoon, maraming salamat sa dakilang pag-ibig niyo po sa amin. We are people undeserving, O God. Pero grabe, Panginoon, binigay mo ang Panginoong Jesus, Lord, as our sacrifice na pleasing sa iyo, Panginoon. Isang sacrifice, Lord, na tinanggap mo kami, Panginoon. Marami pong salamat. I pray na lahat po na nakapakinig ng iyong salita, Lord, pag-uwi po namin, paglabas pa lang namin, Holy Spirit, bring it into remembrance sa bawat isa. I pray, God, sa bawat isang kapatid ko, na magkaroon po kami ng desire, araw-araw, Lord, na makapag-commune, na makapag-aral, makapag-meditate ng iyong salita, Panginoon. Marami pong salamat. May we grow even more deeper in the knowledge of you, our Lord Jesus Christ. Marami pong salamat, Panginoon. Thank you, God. We love you so much. And we bring back to you all the praises and honor and glory. In Jesus' name, and everyone say, Hallelujah. Amen po.